Last week, nag-start yung NBA season. So, nakaisang linggo na. Ito yung mga players na leader so far sa mga stats. Sa points per game, si Luka. Sa loob ng 3 games, umiscore na siya ng 3 above 30 points. 2 triple-double pa. Pero almost 3 yun. Meron din siyang 6 out of 12 sa 3-point area kada game. May average si Luka na 39 points, 11 rebounds at 9.7 assists per game. Puwera usog. So far, 3-0 ang Dallas behind Nuggets. Ang pangalawa sa kanya si Steph. Meron naman 33 points, 5 rebounds, 4 assists at 6 out of 13 mula sa beyond the arc. 47% si Steph sa loob ng 4 na games. Sa rebound category, ang number 1 si Domantas Sabonis. 15 rebounds, 17 points at 5 assists per game. 2-1 ang record ngayon ng Sacramento. Nasa Kings din ang top rebounder at kasama sa top 5 ng scoring, si De'Aaron Fox na meron 31 points per game. Na-injured nga lang siya versus Lakers. Ang nakalagay sa statement ng Sacramento, indefinite siyang mawawala dahil sa injury sa paa. Ang pumapangalawa dito kay Sabonis ay si DeAndre Ayton, 14.8 per game. Ito yata ang pinakamataas niyang average sa 4 game span. Pero ganun pa rin siya sa blocks per game. Nasa isa kada laro. 8 points per game din itong si Ayton. Medyo bumagsak. Ang number 1 sa assist si Tyrese Haliburton. Meron 12 assists per game. May kasama pa yung 20 points at 5 rebounds. Kung mamimaintain ni Haliburton yung 20 and 10 average until December, yun kasi ang pang all-star number. Halos 3 game din niyang ginawa yun. Bukod pa dito kay Cam Thomas na maganda rin yung start na nagawan ko na yan last episode, yung isa pang maganda so far ay yung nasa ikalawang taon din, si Jalen Duren ng Detroit. 15 points at 13 rebounds. Yung stats na yon halos katulad dati ng kay Andre Drummond nung nasa Detroit din siya. Sa mga rookies naman, ito yung top 3 so far sa ngayon sa unang linggo ng liga. So kapag hindi ko nabanggit, ibig sabihin hindi sila kasama sa top 3. Ang nasa number 3, si 3 man, si Chet Holmgren. Nasa 15 points, 6 rebounds, 2 assists, 1 steal, 2.8 blocks per game. Nakaapat na siyang laro ngayon. Impressive yung kanya dahil 60% sa field, 62% sa 3-point area. Sa 4 na games na yon, meron siyang 10 out of 16 mula sa beyond the arc. 2 kada game pa ang ginagawa niya. Sabi nga ni Nikola Jokic nung nakaharap niya si Holmgren, kailangan niya magpataba. Sinagot naman yun ni Holmgren or ni 3 months na mahirap magpataba kung hindi ka naman mataba. Hinahabol din kasi ni 3 months yung record sa blocks kapag natapos yung season. Kasama din siya sa top 5 ngayon. Yung isa pa, manalo ng Rookie of the Year. Ang pangalawa kasi doon, si Victor Wembanyama, 15 points, 7 rebounds, 1 assist, 2 steals at 1.7 blocks per game. Nasa 44% sa field, 23% sa beyond the arc. Hindi pa kasama dito yung game nila ngayon versus Suns. Sa game naman nila versus Clippers, dun kasi na shutdown si Wemby. So nakita ko lang doon kapag binangga siya ni Covington, nawawala siya sa pwesto or sa balanse. Ang gusto pa ni Wemby, sumusugod siya sa rim. Mapapansin nyo to, kapag binabantayan din siya ni Zubac, pinipisikal din siya at mawawala din sa balanse si Wemby. May help defense pa yung Clippers nung nakaraan. Si Wemby kapag magdadrive papasok ng lane, lagi siyang nakayuko. Halos kalahati ng height niya yung nababawas. Kahit 7'4 pa siya at ang bumabantay sa kanya nasa below 6'10, halos nababalanse yun. Yung vision niya natatakpan. Mataas kasi ang bounce ng bola kapag si Wemby ay nag-dribble nang hindi niya ginagawa yun. Pagtaas kasi ng dribble nun, yung nakabantay sa kanya kapag mas mababa yung height, mas mataas yung rate na madideflect. Ibang-iba kapag pinagkumpara mo si Kristaps at itong si 3 months dahil hindi tumatagal sa bola sa kanila. Kay Wemby medyo tumatagal ng ilang segundo. Ang number 1 sa mga rookie sa first week ay si Brandon Miller. 17 points, 6 rebounds, 2 assists, 47% sa field at 43% sa 3-point area. Lahat yun off the bench. Bago pumasok ang regular season, ang media nakatoon halos lagi kina Wemby, 3 months at Scoot Henderson. Defensively, may impact naman talaga yung tatlong nasa ranking ngayon dahil mahaba yung wingspan. Pero so far, sa tatlo na yan, ang may pinakamagandang nilaro talaga. So sigurado mayroong magagalit dito, si Holmgren. Dahil na-maintain niya yung 60-60 na percentage. Tinalo pa kasi nitong si Holmgren or ni 3 months ang ambulansya dahil 50-50 lang yun. Yung kanya 60-60.
Maganda rin yung nilaro ni Brandon Miller dahil nga off the bench player siya at hindi naman ganon ang inaakala ng ibang mga media at analyst. Yung pangatlo, si Wembanyama dahil nga pwede siyang ma-check doon sa ginagawa niya na opensa.